Isinagawang operasyon ng PNP o ng Philippine National Police at ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang kagubatan sa liblib na bahagi ng Barangay Bayong, Balamban sa Cebu. Ito ang kanilang nadiskubre. Hindi bababa sa 3,000 mga tanim ng marijuana. Hindi pa na-harvest. Sa humigit kumulang 1 ektaryang lupaing ito sa sitio Kapiawan. More or less, nakakahalaga siya ng 1.2 million pesos. Wala kaming naabutan na residente para humarap sa amin. Ang 3,000 mga tanim na marijuana pinagbubunot ng mga otoridad. Mahihirapan natin ibaba lahat ng mga confiscated doon sa office. Ito nga lang ang gasolina kay napata dito sa Nakapag-desisyon na lang po kami, doon na lang namin isunog ang mga confiscated marijuana. Tingnan nyo yung kabila, baka marami pa doon. Ang tanong, sino ang nasa likod ng marijuana plantation na ito sa Cebu? Nito lang Hunyo nung nagsimulang magmanman ang PNP Balamban sa taniman matapos silang makatanggap ng tip. According sa ating informant, ito po ay isang alleged marijuana cultivation doon mismo sa area nila. Ang bahaging ito kasi ng Balamban, malayo sa kabihasnan at malamig ang klima, kaya madali ritong tumubo ang marijuana. Ayon pa sa natanggap daw nilang impormasyon, hindi lang sila basta nagtatanim ng marijuana. Ito po ay binibenta sa mga umaakyat sa kanilang lugar. Bagay na madalas na raw noong napapansin ng residenteng si Leslie, hindi niya tunay na pangalan. Atong Hulyo ay mga bagong sakyan sa akong pananaw, mga agi sa mua. Matingahan sad ba kay na mga agi sa pag-usa mo pananaw. Posible sad, buyer to sila. Huwag ka ng marijuana. Sirado mang sakyan di man mga naong. Para makumpirma ang tip na natanggap ng mga pulis, kumuha sila ng asset. Si Edgar, hindi niya tunay na pangalan. I-contact niya itong tao, mga kagrupo sa namo, nga naa diha kung nandapita. Mga kailan naman niya ng mga tanong, kay nadaghan naman may makapagan. Nakasway gimi ana og tanong sa una. Sa gagmay pa mi. Pero nagbago na raw si Edgar. Medyo kontra mo yung balaod, kay gagmay pa mami itong mga panahon na. Gibiyaan na wala mi mo utrong tanong. Para hindi mahuli, naglagay pa raw si Edgar ng mga halaman sa kanyang damit. Kamang mi dito sa libon, kay pwede man libon na sa mga lisod mo kaya mo agian. Pag nakakita na may katundaan, amo na ito yung gisubay tundaan na. Dito yun ang plantasyon sa ubos. Nung nalaman ang lahat ng ito, agad ikinasa ang operasyon. Sa paggalugad ng mga otoridad sa ilalim ng pugon o lutuan ng kopra na ito, meron pa silang nakita mga sako na ang laman, mga pinatuyong ibinibentang marijuana na tinatayang nasa 40,000 pesos ang halaga. 1 kilo ang isang niyan? 25,000. Meron kaming nakita mga iilang marijuana sa kanilang kabahayan, isang indikasyon na sila ay gumagamit din. Ang PNP meron ng 2 suspect. Ang nabalitaan namin ay nagtatago na. Ang hinaharap nilang kaso ngayon ay Section 16, Article 2 ng Republic Act 9165. Regarding sa marijuana, kung 500 grams pataas, yan na yung parusa na life imprisonment o 40 years of imprisonment, and maaari din siya magbayad ng fine na 500,000 pesos up to 10 million. Ayon sa pamunuan ng Barangay Bayong na siyang nakakasakop sa taniman ng marijuana, ang mga suspect, posible raw mga dayo o mga hindi taga rito. Tungod sa gidakon gud sa among barangay, dili ginamo ma-cert ang tanan jud nga area namo sa Barangay Bayong. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng aming team, napag-alamang bukod sa taniman ng marijuana sa Barangay Bayong, may isa pang marijuana farm na isinumbong sa mga operatiba sa katabi lang nitong barangay. May kaugnayan kaya rito ang mga suspect sa unang marijuana farm na ni-raid ng mga otoridad? Ang cannabis sativa o marijuana, halaman na may psychoactive properties. Maaring makaapekto sa pag-iisip at pakiramdam ng gagamit nito. Sa mahigit 40 bansa sa mundo, legal na ang paggamit ng marijuana.
Ayon kasi sa ilang pag-aaral, may benepisyo ito sa medisina bilang mabisang pampakalma, lalo na sa mga may seizure katulad ng epilepsy. Meron dalawang substances ang medical cannabis, yung THC, yung tetrahydrocannabinol, tsaka isang cannabidiol. So yung THC kasi merong psychoactive property, meaning pwede niya tayong tulungan in terms of neuron transmission, yung parang feeling of wellness. Yung isa naman, yung cannabidiol, wala itong psychoactive agent, pero nakakatulong daw ito in terms of yung transfer ng mga neurons or neurotransmitter sa ating brain para matulungan ng mga sakit. Pero dito sa Pilipinas, mahigpit pa rin itong ipinagbabawal. Ngunit ang batas na ito, maaring mabago. Kamakailan lang kasi ipinasa na sa Kongreso sa third and final reading ang House Bill 10439 na nagpapahintulot sa paggamit ng medical marijuana o medical cannabis para sa ilang kwalipikadong pasyente. Magkakaroon ng medical cannabis office kung saan sila lang ang magsasabi o magdedetermine ano-ano yung mga accredited or licensed na hospital, clinic, laboratory na maaaring makakuha yung mga qualified patient through their qualified or authorized physicians. Bagay na sinigundahan ng grupo na nagsusulong sa legalisasyon ng marijuana bilang isang gamot. Nakakatulong din po ito sa mga pasyente na merong cancer, especially nakakatulong yung nahirapan silang matulog. It helps for good sleep sa mga merong pong mga insomnia and then may problema sa appetite. Si Mildred, hindi nito tunay na pangalan. Pabor na maisabatas dito sa Pilipinas ang paggamit ng medical marijuana. Ito raw kasi ang 9 na taon nang nagbibigay ginhawa sa sakit ng kanyang anak na na-diagnose ng Lennox-Gastaut syndrome, isang hindi pangkaraniwang klase ng childhood epilepsy. Meron din itong focal cortical dysplasia, isa namang congenital abnormality sa utak. Dahilan kung bakit halos minuminuto itong nagsi-seizure. Severe ho yung seizure niya. Every minuto ho, 2 beses ina-atake siya. Andiyan yung head drop, yung nagtitwitching, nagtitremor. Pagkasabi sa akin na anytime pwede siyang mawala. Ewan ko. Basta nakakaiyak, hindi mo alam gagawin. Hanggang taong 2015, isang kaibigan mula abroad ang nagrekomenda raw sa kanya na gumamit ng medical cannabis o medical marijuana na nasa anyong langis. Nakakatakot talaga kasi baka mahuli ako. Nag-message na lang sila sa akin tapos doon dinala yung gamot. Drop siya ng oral. At di umano, naibsan nito ang paghihirap ng kanyang anak. Nag-magic. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang ganda ng resulta sa anak ko. Yung 2 drops pa lang ang binigay ko, nakita ko na agad yung resulta after an hour lang. Doon sa mga gumagamit ng medical cannabis, for as long as wala tayong permit na maipapakita, kahit pa sabihin na ito ay para gamot, di umano doon sa sakit, illegal ang paggamit natin dito. Hindi ko siya aabusuhin para sa personal na pangangailangan. Ginagamit ko to dahil pangangailangan ng anak ko talaga. Yung mga kababayan natin na talagang matindi yung pangangailangan, na merong mga karamdaman na hindi na kayang malunasan ng synthetic drugs, sila ay napupunta dito sa mga illegal sources. Ang hiling talaga namin na ito ay mas-legalize natin para na sa ganun mailagay natin sa tamang mga tao at tamang doktor yung mga pasyente natin. Ngunit ang PMA o ang Philippine Medical Association nababahala na baka maabuso kung sakaling maging legal ang paggamit ng marijuana sa bansa at maging daan pa ito upang gamitin ng iba bilang recreational drug. Potentially abusive, which may be dangerous. Magdi-deteriorate ang cognitive function natin, pag-iisip. It can cause cardiac disorder, irregular heartbeat, and it can cause heart attack. It also can damage your lungs. Ang question ng mga taga-medical community, kung magkakaroon ng side effect dito sa gagamitin nila. Knowing na ang regulation at ang enforcement ng batas sa Pilipinas ay hindi kasing higpit ng mga matatayog na bansa. What will happen right now to the population? Ika nga sa medisina, the difference between medicine and a poison is the dose. Napatunayan na under medical supervision, the benefits outweigh the risks. Kailangan mahanap kung saan lang siya pwede at kung kanino siya hindi pwede. Samantala, 1 linggo matapos sunugin ng mga otoridad ang taniman ng marijuana sa Barangay Bayong, nakatanggap na naman sila ng ulat
na may isa pang marijuana farm sa bayan din ng Balamban na halos 10 kilometro lang ang layo mula sa Barangay Bayong, ang Barangay Vito. Estimated area of 1,000 square meter. Wala na rin silang mga naabutang suspect na ayon sa informante, siya ring nasa likod ng marijuana plantation na una nang ni-raid. Isa lang po ang planters sa dalawang lokasyon ng marijuana. Ang mga tanim na marijuana na tinatayang nasa mahigit 1 milyong piso rin ang halaga, agad binunot at sinunog din. Marami pa rin kaming report na natatanggap na meron pang marijuana cultivation sa different barangays dito sa ating highland of Balamban. Until now, continuous pa rin ang aming surveillance. High time na nga ba na gawing legal ang marijuana sa Pilipinas? 1 kilo ang isang ano niyan? 25,000. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang potensyal nitong makagamot? O ang panganib na baka ito'y abusuhin? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.